Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang mapagpalang araw mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Meron po ako ditong i-repair na standard na orbit pan. Po ang brand niya. Saka ang model SOF-18T size 455mm. Ang input po niya ay 80 watts, 230 volts, 60 Hz. Yan po ang ating i-repair po ngayon. Ceiling fan na standard. Ito po ay yung binaklas ko po dun sa kapitbahay ko po dito na malapit po sa amin. Akin pong pinulot muna para medyo maganda-ganda po ang pwesto ko na mag-repair. Medyo malapit lang po kaya dito kung ito i-repair. Akin pong chinik ito doon. Ang problema po ay yung napansin ko po ay ang stuck up po ang bushing shafting. Dahil po siguro natuyuan na naman ito ng langis. Kaya may gas-gas ang bushing. Ang mga naman po niya, ang resistance ng windings niya ay okay naman po. Yan, ito po ang wirings niya. Ang common po nito ay kulay white. Single capacitor ay kulay pink. At ang line capacitor niya po ay kulay gray. Tapos, chinik ko rin po ang capacitor niya. Okay din po. Ang ginamit pong capacitor niya ito 2UF 350 volts. So ayan, medyo na-miss po natin ngayon ang pagbablog ulit, kaya pasensya na po kayo mga idol dahil medyo naging busy po ako ng mga nakaraang araw sa trabaho. Kaya ngayon lang po ulit tayo magbablog na may bahagi ko po sa inyo ang aking gagawin po ngayon o i-repair. Kaya ang gagawin ko po dito ay babaklasin ko po ito para makita ko po ang windings niya at ang bushing shafting niya. Ang una ko pong gawin dito, ang unahin ko muna pong tanggalin ito nasa center niya o gitna na tornilyo. Gagamit po ako ng plies na pampigil po dito. Tapos ito pong aking ginagamit dito, size 8mm ang po nito, nut. Tanggalin ko po ito. Yan, natanggal na po ang nut, saka po ang washer. Tapos ito yung aking pupukin na konti dito. Yan. May washer din po yan diyon sa kabila. Saka ito, tornilyo. Yan, tapos ang sunod ko pong gawin, kukuha muna po ako ng cutter blade. Ito po ang aking tatanggalin. Ayan, nakakuha na po ng cutter blade. Para ito muna po ang tatanggalin ko. Ito naka-cover na ito, na bilog na ito, para lumabas po yung tornilyo niya. Sa mga baguhan po na magkakalas po ng ganitong klase po na ceiling fan. Yan, ito po ay atin munang ng cutter blade ang paikot nito. Dali lang pong tanggalin yan. Yan, natanggal na. Tapos ito, tornilyo po ating tanggalin ito. Yan, tapos ang sunod ko pong gawin, ito namang kabila, ganun din. Ang side o gilid ng bilog na ito para lumabas po yung tornilyo niya. Tapos pagka mamay kakabit natin ibabalik ulit para nakatago yung tornilyo niya. Yung medyo naputol na isa, malutong na. Papalitan na lang natin diyan pag may makahanap mamaya na ganyan na spare. Malutong na. Yan, tanggalin ko rin po ito, isang ito. Tapos dito ang nakaipit sa wirings, dalawang tornilyo po ito, tanggalin ko rin. Baka maunahan pa tayo ng iba dyan pagtatanggal. Kaya unahan ko na sila pagtatanggal ko ng tornilyo.
Yan, natanggal na rin po. Tapos, ang sunod naman po ditong gawin, ito, 2 tornilyo. Pero bago ko tanggalin ang tornilyo nito, dahil ito po ay unang makaka-repair ako dito, lalagyan ko muna po ito ng marking. Yan. Lalagyan po ulit ako ng, maglalagay po ako dito ng tanda. Para pagbabalik po natin, madali ang pagbabalik at itatapat lang po natin yung ating nilagyan ng marking. Ayan. Ayan, habang nagtatanggal po ako nito ay gusto ko muna po magpasalamat sa lahat po ng mga silent viewers, organic viewers. Ganon din po sa aking mga kaibigan sa YT. Maraming salamat po mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am or mga sir. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo din po sa aking munting channel. Yan, tanggalin ko rin po itong 2 tornilyo dito sa gearbox nya. Yan, natanggal na. Tingnan ko yung marking ko dito. Ang lagyan ko naman ng marking itong housing ng motor. Para may tanda tayo dito. Lalagyan din natin ang marking itong housing nito. Step by step muna po pagka mga ganito. Para hindi po tayo mahirapan pagbabalik. Tapos ito, 4 na tornilyo sa cover ng housing ng motor. Yan, tanggal na ang cover ng motor. Tapos hanapin ko din yung aking marking dito. Dito markingan ko din itong panguna na housing. Yan. Tapos yung pinagtalian ng wirings, ito may tali na sinulid to Yan, lagyan din natin ang tanda dito saka dito para din natin ilalagay ang padadaanin ang wirings. Puro marking ito. Iba na nagsisigurado po sa paglalagay ng marking kahit lagi po tayo nagre-repair ng ganito para hindi masyadong mahirapan tayo pagbabalik. Yan. Tinanggal ko na po yung taling sinuli dito. Tapos kukuha muna po ako ng langis. Yan, langisan ko muna po ito shafting para mamaya pag hinugot po natin ay madaling hugutin dahil yan po ay nag-stack up na. Yan, medyo lububay na. Tapos sunod ko naman pong gawin, babaklasin ko po itong 4 na tornilyo sa housing ng motor. Pasensya na po kahit hindi ko na po ipapakita para hindi po humaba po ating video. Balikan ko na lang po kayo pagka natanggal ko na yung tornilyo. Yan, natanggal na po yung 4 na tornilyo sa housing. Aking uhugutin po ito ng dahan-dahan para makaiwas po tayo makasabit ng windings. Yan, nahugot na. Ito po ang windings ng standard na old model din po ito. Sobrang kapal ng ano niya. Pinaka ano niya, copper. Old model pa itong mga nauna na lumabas po ng standard na ceiling fan, mga ganito. Dahil yung po yung mga lumalabas po ngayong mga model ay maninipis na po ang windings niya. Ito makapal pa. Ang sunod ko ulit gawin dito, maglalagay na naman tayo ng tanda. Ako pala, lalagyan ko ito ng marking.
Kailangan yung tapat niya lagyan ko ulit ng tanda. Yan. So, guhitan ko dito. Yan. Pupukpukin ko po dito ng nitong aking screw. Mga side para may umangat po ang windings niya. Natanggal na. Kaya kung makikita nyo po, hindi maganda ang pagkakaayos po ng terminal. Ayan, may nakalitaw pa na wala nakalagay na tube. Ayan, kita pa yung pinaghinangan. Siguro nakarekta na ang fuse nito. Tapos ang mga tali po ay yung parang sinulid lang na. Ang matibay po ditong ginagamit na pantali yung yung asbestos sinulid na ginagamit po sa pagre-rewind ng windings. Ito naman hindi po asbestos, kaya ayan, medyo magalaw po ang terminal niya. Kaya ang gagawin ko po dito, lilinisin ko muna po, tapos akin pong ayusin ang wirings niya. Ito, lalagyan ko na lang po ito ng tube para hindi po nakalitaw yung ganyan. Para kahit paano po ay safe ang ating gagawin na ganito. Yan, update ko po kayo sa akin pong ginagawa na ceiling fan standard. Akin pong yung nilinis ko po ang windings niya, pati yung loob niya. Tapos yung wala pong nakalagay na tube, nilagyan ko po ng tube. Tapos ang ginawa ko na po dito na itinali ay yung pong asbestos sinulid. Ito po ang mas matibay pong pantali dito. Mas matibay po ito kaysa sa cable tie. Ang cable tie po ay madali pong itali. Kaya nga lang po, pag medyo matagal na, yan po nalutong na, kaya napuputol na rin. Ito po ang mga ganito po tinatali ko. Sa ganito, ito po yung nakukuha ko sa mga sira po na windings po ng motor ng dryer o kaya ay washing machine. Ito po iniipon ko itong tali na ito at napapakinabangan pa rin po. Kaya ito po itinali ko dito. Yung pong rewirings nito hindi ko na po binago. Inayos ko na lang po ang tali at saka yung mga yung mga tube po niya. Inayos ko ang pwesto para maganda po ang pagkakatali sa terminal para hindi po nagalaw at magtagal po. Tapos ito po yung yung papalitan ko po yung bushing niya. Yan. Ito po yung pang likod na bushing. Ang bushing pong ginamit nito, ito hindi pa napapalitan, yung may nguso o ulo na bushing, ito mahaba pong bushing. Ang ipapalit ko po dito yung yung walang ulo o nguso na bushing. Maiksi lang pero pwede rin yun. Ito po ipapalitan ko po dalawang bushing, yung likod sa harap. Balikan ko na lang po kayo pagka napalitan ko po ito. Update ko po kayo mamaya pagka napalitan ko po yan. So yan, update ko po ulit kayo sa aking ginagawa po. Palitan ko na po ng dalawang bushing. Yan, ito po yung dati pong nakakabit na dalawang bushing. Yan, sinasabi ko po sa inyo na ang bushing po ng mga ganito, ayan, may nguso o ulo, dalawa po yan. Pinalitan ko na po ito dahil ito po ay may gas-gas na o groove po ang loob niyan, o yung mga guhit-guhit. Tapos yung pong shafting ay napakalalim na rin po ng ng groove. Yan ang guhit-guhit na yan. Ito po, mahirap na po itong habulin sa liha. Wala na naman pong pag-a-adjustan dahil sobrang haba na po ng mga groove. Yan, guhit-guhit na. Kaya pinalitan ko po ito ng shafting
Ayan. Kita ko po na shafting yung may thread sa unahan. Ito kaya pinutol ko po ito. Pero ito po ay parehas po ang thread po sa hulihan para mag-swing po. Ayan. Kaya ginawa ko po dito, pinutol ko po ng grinder tapos nilagyan ko po ng gatla. Dahil ang ilisi po nito, yung aluminum o yung may bakal din, na parang ganito po ang style ng blade niya o ilisi. Yan, ito po ang naglalak dito. Kaya ito po ay nilagyan ko po ng gatla dito para hindi po dumulas yung tornilyo niya. Ito. Ang sunod ko pong gawin dito ay aasimbolin ko na po itong motor niya. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, hahanapin ko po yung marking ko kanina para madali po ang aking pagkakabit nito o pag-asimbol. Kaya kagaya po nito, yan yung marking ko. Yan, tapos dito ko po susuot ang aking wirings. Yan. Tapos hanapin ko ulit yung aking inilagay na dito, tanda. Ayan. Tapos ako'y nagtanda rin dito. Yan, itatapat ko doon. Kailangan pong pumasok ito dun sa pinaka-housing niya. Kaya pagka po ganyan may marking, madali ang ating proseso ng pag-asimbol. Yan. Tatapat lang yon. Tapos pupukpukin po ng dahan-dahan dito. Yan. Para maipasok po ito. Ipapasok ko lang po ito ng ayos. Hindi ko na po ipapakita dahil medyo magalaw po dito sa lamisa. Dito ko po ito pupukpukin sa baba. Papakita ko na lang po sa inyo pagka na ayos ko na po ang pagkakalagay nitong stator nito dito sa housing. So ayan, nalagay ko na po yung stator do sa housing po ng motor. Sunod ko pong gawin dito ay aking asimbolin na po ito. Lalagyan ko muna po ng langis itong shafting magkabilang dulo. Ito sa may spacer nya. Tapos papasok ko po ito ng dahan-dahan dito. Yan. Tapos ikutin kung may sabit o tapos tingnan kung nasa tamang level ba ang rotor nya. Yan, pantay ng ayos. Tapos ito naman pangunahang housing, lagay ko rin. Hanapin ko din yung aking binuhitan dito o marking. Yan, nakita na. Tapos kukuha tayo ng pabukpok pang-align kung tama ba ang spacer nya. Yan. Para sobrang laki ng space nya, kaya dadagdagan ko pa ito. Dadagdagan ko ito na space dito sa unahan dahil para tama ng dito pala sa hulihan. Dadagdagan ko na isang spacer. Maghanap lang po ako na spacer. So ito na po, nakakita na ako na isang spacer. Ilalagay ko po dito sa likod ng spacer nya. Punasan ko muna ito ng ayos. Tapos lagyan ulit ng langis. Yan.
Tapos ilagay ulit dito sa gitna niya, loob. Tapos lang isang huli itong pangunahan na busing. Tapos yan, ilagay na ulit. Tingnan natin kung ayos na space dito ngayon. Tapos yung aking marking. Yan. Tumapat na ang tornilyuhan. Pupukin ulit. Align. Tingnan kung okay na ang spacer. So, parang okay na po yun. Kaya sunod ko pong gawin dito, ito tornilyuhan ko na po ito ng 4. So yan, okay na po. Ayos na ang kanyang space niya. Oh. Freewheeling na. Ito po yung aking susunod na lang po itong gearbox. Kakililinisin po, kakabit ko po dito sa likod. Tapos yung pag-assemble po dito, hindi ko na po ipapakita pagka pa-final testing na lang po natin. Kung kayo po balikan. So dito po ay natapos ko na pong gawin ang ceiling fan na standard o kung tawagin po ay orbit fan. Naikabit ko na po ang mga wirings niya, naayos ko na po. Tapos yung dati po niya capacitor, siya pa rin ang ikinabit ko. Yung 2UF na capacitor. Dahil ito po ay good pa, okay pa. Yan, assemble ko na lahat yan. Nalagyan na rin ang mga cover sa motor. Tapos nilagyan ko muna po ng power cord para may saksak ko po sa saksakan. Ayan. Ipitin ko muna po isa dito para sila hindi magdikit. Tapos ating ipa-final testing na para maipakita ko po sa inyo na natapos ko po at nagawa ko po ang ceiling fan o orbit fan na standard. Dahil lang ang switch po nito ay nasa may-ari po, nakakabit po doon sa pader ng bahay nila. Kaya ito atin muna itestingin. Ito po ang power cord. Yan, akin muna po itataas ng konti ang tripod. Yan, tinaas ko muna po ang tripod para makita nyo po na gumagana po ito. Yan, akin na pong saksak dito at i-final testing na. Yan, umikot na po ang orbit fan na standard at nagsuswing din po ito. Ayan, malakas din. Nandito na po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po sa lahat, mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Maraming salamat po mga idol.